Nanginginig ang aking mga kamay habang itinataas ko ang takip ng kompartimento ng sasakyan ng aking yumaong asawa. Sa loob, may isang kahon na may pangalan ko na nakasulat sa kanyang sulat kamay, at ang natagpuan ko sa loob nito ay babago sa lahat ng aking pinaniniwalaan sa loob ng nakalipas na 3 taon. Ngunit hayaan ninyo akong magbalik tanaw ng ilang oras, sa sandaling nagsimulang gumuho ang aking mundo. Kaninang umaga, umalis ako ng bahay dala ang buwanang sobre sa aking bag, 15,000 piso. Ang parehong halaga na tapat kong ipinapadala sa loob ng 36 na buwan sa aking mga biyenan upang bayaran ang utang na iniwan ng aking asawang si Ricardo nang siya'y pumanaw. O iyon, man lang, ang sinabi nila sa akin. Celestina, sandali. Ang tinig ng aking kapitbahay, si Aling Amelia, ang nagpatigil sa akin. Halos patakbo siyang lumalapit sa akin. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagmamadali na hindi ko pa nakita sa kanya. Ano po iyon, Aling Amelia? Tanong ko. Nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng aking puso sa kanyang ekspresyon. Lumingalinga siya na para bang tinitiyak na walang ibang nakakarinig sa amin. Pagkatapos, mahigpit niyang hinawakan ang aking braso. Huwag mong ipadala ang perang iyan ngayon. Pakiusap. Paumanhin po, hindi ko maintindihan. Ang kotse ni Ricardo, iyong nakatago sa garahe. Nasuri mo na ba mula nang siya'y huminto siya, hindi kayang tapusin ang pangungusap? Hindi pa po. Masyadong masakit, pag-amin ko. Nararamdaman ang pamilyar na bukol sa aking lalamunan. Kailangan mong suriin ito ngayon. Ang kompartimento, Celestina. Suriin mo ang kompartimento. At pagkatapos, ay pumunta ka sa bahay ko. May mga bagay kang kailangang malaman. Ngunit, anong mga bagay po? Tinatakot ninyo ako, Aling Amelia. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Dapat sana'y nagsalita na ako noon pa, matagal na, ngunit hindi ko alam kung lugar ko ba, kung dapat ba akong makialam. Ngunit hindi ko na kayang manahimik pa. Sige na, suriin mo ang kotse, pakiusap. At bago pa ako makapagtanong pa, lumayo na siya patungo sa kanyang bahay. Iniwan akong tulala sa bangketa, hawak ang sobre sa aking kamay at 1,000 tanong sa aking isipan. Muli akong pumasok sa aking bahay na parang wala sa sarili. Bawat hakbang patungo sa garahe ay parang mabigat, puno ng isang pangitain na hindi ko mapangalanan. Ano kaya ang maaaring nasa kotseng iyon na alam ni Aling Amelia at hindi ko alam? At bakit niya hinihiling na itigil ko ang pagpapadala ng pera? Madilim at tahimik ang garahe. Binuksan ko ang ilaw at naroon ito, ang pilak na sedan ni Ricardo na natatakpan ng lona na nakaipon na ng 3 taon ng alikabok. Ang kotseng iyon ang kanyang ipinagmamalaki. Inalagaan niya ito na parang isang anak at hindi ko nagawang hawakan ito mula noong araw ng kanyang libing. Dahan-dahan kong inalis ang takip. Inilalantad ang makintab na metal sa ilalim. Sa kabila ng mga taong hindi pa gamit, nanatili itong walang bahid, tipikal kay Ricardo, na laging maselan sa kanyang mga gamit. Hinanap ko ang mga susi sa maliit na sabitan kung saan ko ito iniwan. Nanginginig ang aking mga kamay kaya halos mabitawan ko ang mga ito. Binuksan ko ang mga pinto, nilalanghap ang partikular na amoy na nagpabalik sa akin sa nakalipas na 3 taon. Ang kanyang pabango ay bahagya pa ring nanunuot sa loob. Saglit kong ipinikit ang aking mga mata, pinahihintulutan ang aking sarili na magbalik tanaw. 30 taon kaming kasal ni Ricardo, nang siya'y biglang pumanaw, isang problema sa puso na walang sinumang nakakita. Isang araw ay narito siya, nagpaplano ng aming bakasyon para sa anibersaryo at sa susunod na araw ay wala na. 55 taong gulang. Masyado pa siyang bata para mamatay. Ako ay halos 55 rin noon, ngayon ay 58 na. Patuloy pa rin akong naliligaw nang wala siya. Ipinilig ko ang aking ulo, itinaboy ang mga alaala. Kailangan kong mag-focus. Ang kompartimento. Tiyak si Aling Amelia tungkol sa kompartimento. Umikot ako sa kotse at binuksan ang kompartimento sa isang pag-click. Sa simula ay mukhang normal. Ang reserbang gulong, ang toolkit, ilang nakatuping basahan, walang kakaiba. Ngunit pagkatapos ay nakita ko ito.
Isang gilid ng karton na bahagyang nakausli sa ilalim ng alpombra ng kompartimento. Itinaas ko ang alpombra at naroon ito. Isang kahon na selyado ng tape, maingat na itinago kung saan walang sinumang makakahanap nito maliban kung alam nilang hanapin ito. At sa ibabaw, sa malinaw at hindi mapagkakamalang sulat kamay ni Ricardo. Para kay Celestina, buksan mo kapag handa ka na. Ang aking puso ay kumakabog ng napakalakas na naririnig ko ito sa aking mga tainga. Gaano na katagal narito ang kahong ito? Bakit ito itinago ni Ricardo? At paano nalaman ni Aling Amelia ang tungkol dito? Gamit ang nanginginig na mga kamay, pinunit ko ang tape at binuksan ang kahon. Sa loob ay may mga folder. Maraming folder na puno ng mga dokumento, mga bank statement, mga titulo ng ari-arian, mga litrato, mga resibo, at sa ibabaw ng lahat, isang malaking sobre na may pangalan ko. Binuksan ko ito, inilabas ang ilang pahina na isinulat ni Ricardo, isang liham para sa akin. Aking mahal na Celestina, nagsimula ito. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan na hindi na ako kasama mo. Patawarin mo ako sa hindi pagkakaroon ng lakas ng loob na sabihin sa iyo ang mga bagay na ito noong nabubuhay pa ako. Patawarin mo ako sa mga lihim na itinago ko sa pag-aakalang pinoprotektahan kita. Nagpatuloy ako sa pagbabasa at sa bawat salita, sa bawat pagbubunyag. Naramdaman ko na parang bumubukas ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang utang na binabayaran ko sa loob ng 3 taon ay hindi umiral. Hindi ito kailanman umiral. Napaupo ako sa malamig na sahig ng garahe, hindi makatayo. Habang binabasa ko ang liham ni Ricardo, tumutulo ang mga luha sa papel. Nagmamantsa sa ilang salita. Ngunit patuloy akong nagbasa, kailangang malaman ang buong katotohanan. Walang utang, Celestina, kailanman ay walang utang. Kung sinabi ng aking mga magulang sa iyo ang kabaligtaran, pagkatapos ng aking pagpanaw, nagsisinungaling sila at natatakot ako na gagawin nila iyon. Dahil ilang taon na silang humihingi sa akin ng pera, nag-iimbento ng mga emergency, mga krisis na hindi kailanman umiral. Ako ang nagpahiram sa kanila ng pera, isang malaking halaga, ilang taon na ang nakalipas. Pera na hindi nila ibinalik at sa huli ay hinayaan ko na lang para sa kapayapaan ng pamilya. Ang aking mga kamay ay humigpit sa papel ng napakatindi na halos mapunit ko ito. 36 na buwan, 36 na padala ng 15,000 piso, halos 500 at 40,000 piso na ipinadala upang bayaran ang isang kasinungalingan. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Bawat salita ay isang masakit na pagbubunyag. Alam kong magtataka ka kung bakit hindi ko sinabi sa'yo. Ang totoo, nahihiya ako, mahal ko. Nahihiyang aminin na ang sarili kong mga magulang ay minamanipula ako na palagi silang nag-iimbento ng mga dahilan para humingi ng pera. Sa tuwing sinusubukan kong magtakda ng mga hangganan, umiiyak ang aking ina, nagkakasakit ang aking ama sa pag-aalala, at ako ay sumusuko, palaging sumusuko. Ipinikit ko ang aking mga mata, naaalala ang iilang beses na nabanggit ni Ricardo ang mga tensyon sa kanyang mga magulang. Palagi kong inaakala na iyon ay mga normal na alitan lamang sa pagitan ng mga pamilya. Hindi ko kailanman naisip na mayroong mas malalim, mas madilim na bagay. Sa mga folder, makikita mo ang mga dokumento ng lahat ng beses na nagpahiram ako sa kanila ng pera. Makikita mo rin ang mga recording ng mga pag-uusap, kung saan humihingi sila ng higit pa, kung saan banayad nila akong tinatakot na lalayo sa ating buhay, kung hindi ako susunod, at may makikita ka pang iba. Mga ari-arian at account na ipinangalan ko sa iyo. Pera na lihim kong inipon para protektahan ka mula sa kanila. Para tiyakin na kung may mangyari sa akin, magiging maayos ka dahil alam kong pupuntahan ka nila. Celestina, alam kong mag-iimbento sila ng kung ano para patuloy kang hingan ng pera. Tumayo ako mula sa sahig, nahihilo, sumandal sa kotse para hindi matumba. Alam ni Ricardo. Inasahan niya kung ano mismo ang gagawin ng kanyang mga magulang at sinubukan niya akong protektahan mula sa kabilang buhay. May isang folder na may markang pula. Buksan mo ito. Naroon ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kung sino talaga ang aking mga magulang, tungkol sa mga kasinungalingan na kanilang binuo sa loob ng maraming taon.
At mayroon pang isang bagay na natuklasan ko bago ako mamatay at iyon ang dumurog sa aking puso. Gamit ang nanginginig na mga kamay, hinanap ko ang pulang folder. Natagpuan ko ito sa ilalim ng kahon. Sa loob ay may mga litrato, mga legal na dokumento, at marami pang liham. Nagsimula akong magbasa at ang natuklasan ko ay nagpamanhid sa akin. Sina Mang Jorge at Aling Marta ay hindi naghihirap sa pananalapi. Sa katunayan, kabaligtaran. Mayroon silang mga ari-arian na hindi ko alam, mga bank account na may malalaking halaga. May mga litrato sila sa mga paglalakbay sa ibang bansa, mga resibo ng mga mamahaling bilihin, lahat ay may petsa sa nakalipas na 5 taon, kabilang ang 3 taon pagkatapos ng pagkamatay ni Ricardo. Ngunit mayroon pang mga liham sa pagitan nila at ng iba pang miyembro ng pamilya kung saan hayagan nilang pinag-uusapan kung paano hawakan si Ricardo, kung paano siya pakonsensyahin para makahingi ng pera. At ang pinakamasaklap, mga pag-uusap kung saan pinaplano nilang lapitan ako pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Alam na ako, sa aking kalungkutan at pakiramdam ng tungkulin ay magiging isang madaling biktima. Madaling mauto si Celestina. Isinulat ni Aling Marta sa isang text message sa kanyang kapatid. Likas na mabuti hanggang sa katangahan. Palaging masyadong malambot si Ricardo sa kanya. Kapag wala na siya, sisiw na lang. Nasusuka ako. Napahapay ako patungo sa pinto ng garahe, nangangailangan ng sariwang hangin. Paano ito posible? Paano sila naging ganoon kakalkulado, ganoon kalamig? Bumalik ako sa liham ni Ricardo, kailangang marinig ang kanyang tinig kahit na sa pamamagitan ng mga nakasulat na salita. Alam kong masakit ito, mahal ko. Alam kong magdaramdam ka ng pagtataksil, hindi lang mula sa kanila, kundi pati na rin sa akin, sa hindi ko pagsasabi sa iyo, ngunit kailangan mong maintindihan. Sinubukan kitang protektahan mula rito. Sinubukan kong panatilihin ang kapayapaan, panatilihing buo ang pamilya, lalo na para sa ating mga anak. Sina Tomas at Lucia ay mahal na mahal ang kanilang mga lolo at lola. At ayaw kong sirain ang relasyong iyon sa katotohanan tungkol sa kung sino talaga sila. Naisip ko ang aking mga anak. Si Tomas ay 32 taong gulang na ngayon, si Lucia ay 29. Pagkatapos ng pagkamatay ni Ricardo, pareho silang unti-unting lumayo. Naging mas madalang ang mga pagbisita, mas maikli ang mga tawag. Ipinagpalagay kong dahil ito sa kalungkutan, sa kanilang sariling abalang buhay. Ngunit, mayroon pa bang iba? May alam ba sila na hindi ko alam? May isang huling bagay na kailangan mong malaman. Celestina. Ilang sandali bago ako mamatay, natuklasan ko na kinakausap ng aking mga magulang, sina Tomas at Lucia, pinupuno ang kanilang mga isip ng mga kasinungalingan tungkol sa iyo at sa akin. Sinabi nila na kinokontrol kita, na hindi ako masaya, na lahat ng perang kinikita ko ay ginagastos mo sa mga luho. Sinubukan kong kausapin ang mga bata, liwanagin ang mga bagay, ngunit nalilito sila. Hindi nila alam kung sino ang paniniwalaan. Magkakaroon sana ako ng seryosong pag-uusap sa inyong lahat, ngunit pagkatapos ang aking puso, natapos ang liham doon. Isang hindi natapos na pangungusap, na parang ang kanyang buhay ay biglang pinutol, naantala sa mismong sandali, na aayusin na niya ang lahat. Napasandal ako sa pader ng garahe, ang bigat ng lahat ng impormasyong ito ay dumadagan sa akin. Sa loob ng 3 taon, nabuhay ako sa isang kasinungalingan. Nagpadala ako ng perang hindi ko dapat ipinadala. Pinarangalan ko ang isang utang na hindi umiral. Napanatili ko ang isang magandang relasyon sa mga taong tinitingnan ako bilang isang tanga na maaaring pagsamantalahan. At ang pinakamasama sa lahat, ang sarili kong mga anak ay nilason laban sa akin at hindi ko man lang ito napansin. Ang tunog ng isang taong kumakatok sa pinto ng garahe ay nagpagulat sa akin. Si Aling Amelia. Celestina, nahanap mo ba ang kahon? Mahinang tanong niya sa kabilang panig ng pinto. Binuksan ko at marahil may nakita siya sa aking mukha dahil agad niya akong niyakap. Halika sa bahay ko, sabi niya nang may kabaitan. May mga iba ka pang kailangang malaman at kailangan mong marinig ang mga ito bago ka magpasya kung ano ang gagawin. Ang bahay ni Aling Amelia ay amoy bagong timplang kape at lutong bahay na tinapay. Pinaupo niya ako sa kanyang sala,
isang maginhawang espasyo na puno ng mga larawan ng pamilya at mga alaala ng isang buhay na nabuhay. Naghanda siya ng 2 tasa ng tsaa at umupo sa tapat ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng habag at may iba pa pagkakasala. Dapat ko sanang sinabi sa iyo matagal na, nagsimula siya. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kanyang tasa. Pero hindi ko alam kung tama bang makialam ako, kung dapat ba akong manghimasok sa mga bagay na hindi ko naman saklaw. Ngayon, nakikita ko na ang pananahimik ko ay nagdulot lamang sa iyo ng higit na sakit. Ano po ang alam ninyo, Aling Amelia? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lamang. Huminga siya ng malalim. 40 taon na akong nakatira sa kalye na ito, Celestina. Nakita kong lumaki ang iyong pamilya. Nakita ko ang mga pagdating at pag-alis. At may mga nakita akong bagay na hindi dapat makita ng isang kapitbahay, ngunit hindi ko kayang ipagsawalang bahala. Tumayo siya at pumunta sa kanyang kusina. Bumalik na may dalang isang maliit na kahon ng sapatos. Binuksan niya ito, inilalantad ang marami pang litrato, mga tala, at maging mga resibo. Pumunta sa akin si Ricardo 3 araw bago siya pumanaw, sabi niya, habang inilalabas ang isang nakatuping liham. Nag-aalala siya. Ibinigay niya ito sa akin, at pinangako niya sa akin na kung may mangyari sa kanya, sisiguraduhin kong mahahanap mo ang kahon sa kanyang kotse. Ngunit kailangan kong hintayin ang tamang panahon. Kapag handa ka na, bakit? Kailan ba ako magiging handa na malaman na niloloko ako? Tanong ko nang may kapaitan, dahil alam ni Ricardo na sa iyong biglaang pagdadalamhati, sa iyong estado ng pagluluksa, wala kang lakas na harapin ito. Hiniling niya sa akin na maghintay, na obserbahan ka, na maghintay hanggang sa makita ko ang mga senyales na may hindi tama. Sinabi niya sa akin. Kapag nagsimula na siyang magtanong, kapag nakita niyang may hindi tama, doon siya magiging handa para sa katotohanan. Binuksan ko ang liham na ibinigay niya. Ito ay isa pang sulat mula kay Ricardo. Ito'y para kay Aling Amelia, ngunit may mga tagubilin tungkol sa akin. Amelia, sabi nito, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na sa wakas ay pinagtaksilan na ako ng aking puso, tulad ng babala ng mga doktor na maaaring mangyari. Kailangan kong alagaan mo, si Celestina. Mas malakas siya kaysa sa inaakala niya, ngunit masyado rin siyang mapagtiwala, masyadong mabuti. Pupuntahan siya ng aking mga magulang, sigurado ako. Mayroon silang kasaysayan ng manipulasyon na nagsimula pa noong aking pagkabata. At hindi sila titigil ngayong wala na ako para ipagtanggol siya. Inilabas ni Aling Amelia ang mga litrato mula sa kanyang kahon. Pagkatapos mamatay ni Ricardo, nagsimula akong magmatyag tulad ng hiling niya. Nakita ko noong dumating ang iyong mga biyenan sa unang linggong iyon. Nakita ko silang lumabas ng iyong bahay na may mga ekspresyon ng kasiyahan na hindi tumutugma sa pagdadalamhati na dapat nilang nararamdaman. At pagkatapos, buwan-buwan, nakikita kitang lumalabas dala ang sobrang iyon. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin noon pa? Hindi ko maiwasan ang tono ng paninisi sa aking boses. Dahil may iba pa akong nakita, sabi niya ng malumanay. Nakita ko kung paano ang pakiramdam ng layuning iyon. Ang obligasyong magbayad ng utang ay nagbigay sa iyo ng dahilan para bumangon tuwing umaga. Sa iyong kalungkutan, sa iyong pagkawala, ang responsibilidad na iyon ang tanging nagpapanatili sa iyong paggana. Natakot ako na kung aalisin ko iyon sa iyo ng maaga, tuluyan kang guguho. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin dahil may katotohanan sa mga ito. Ang mga unang buwan pagkatapos ng pagkamatay ni Ricardo ay napakasakit. Ang rutina ng pagtatrabaho, pag-iipon ng pera, pagpapadala nito bawat buwan, ay nagbigay sa akin ng istruktura noong ang lahat ng iba pa sa aking buhay ay nawalan ng kahulugan. Ngunit pagkatapos ay nagsimula akong makapansin ng iba pang mga pagbabago. Patuloy ni Aling Amelia. Ang iyong mga anak ay tumigil sa pagbisita sa iyo. Kapag dumarating sila, ang mga pagbisita ay tensyonado. Maikli, nakita ko silang nakikipagtalo sa iyo sa pintuan nang higit sa 1 beses. Akala ko dahil sa sakit, sabi ko, pinupunasan ang aking mga luha. Akala ko lahat kami ay nagpoproseso ng pagkawala ni Ricardo sa aming sariling paraan. Hindi lang iyon,
Celestina, ang iyong mga biyenan ay regular na pumupunta rito. Hindi sa iyong bahay, kundi sa kapitbahayan na ito. Nakita ko silang nakipagkita kay Tomas sa kanto ilang buwan na ang nakalipas. Nakita ko silang nakikipag-usap kay Lucia sa kalapit na parke. Palaging maikli, tahimik na mga pagpupulong, malayo sa iyong paningin. Lalo pang lumubog ang aking puso. Ano ang sinasabi nila sa kanila? Inilabas ni Aling Amelia ang iba pang mga litrato. Ang mga ito ay larawan ng aking mga biyenan kasama ang aking mga anak, kuha mula sa bintana ng kanyang bahay gamit ang isang zoom lens. May mga petsang nakasulat sa likod, mga pag-uusap na naganap sa loob ng nakalipas na 3 taon, mga lihim na pagtatagpo na hindi ko kailanman nalaman na umiral. Hindi ko masabi sa iyo kung ano mismo ang mga salitang sinabi, pag-amin niya. Ngunit masasabi ko sa iyo kung ano ang aking naobserbahan. Sa tuwing sila'y nagkikita, sina Tomas at Lucia ay umaalis na balisa, nalilito, at pagkatapos ng bawat pagpupulong, ang kanilang mga pagbisita sa iyo ay lalong nagiging madalang. Inilalayo nila ako sa sarili kong mga anak. Bulong ko, ang realisasyon ay bumagsak sa akin na parang isang avalanche. Mayroon pa, sabi ni Aling Amelia na nag-aalangan. 2 linggo na ang nakalipas, may narinig akong pag-uusap. Ang iyong mga biyenan ay nasa aking hardin. Hindi nila napansin na ako ay nasa beranda. Si Aling Marta ay may kausap sa telepono. Narinig ko siyang nagsabi, malapit na tayong matapos. Ilang buwan na lang ng bayad at sapat na ang nakuha natin. Pagkatapos, pwede na tayong maglaho at hayaan siyang malaman ang katotohanan kapag huli na ang lahat. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa sakit. Maingat na pinlano ng mga taong ito ang lahat. Hindi lang pera ang ninakaw nila sa akin, kundi pati na rin ang oras, emosyonal na enerhiya, at ang pinakamahalaga, ang relasyon ko sa aking mga anak. Bakit ngayon? Tanong ko. Bakit ngayon ninyo napagdesisyunang sabihin sa akin ang lahat ng ito? Dahil kahapon, nakita ko silang nag-iimpake. May mga maleta sa kanilang bahay. Sa tingin ko, ay balak nilang umalis sa lalong madaling panahon marahil dala ang lahat ng perang nakuha nila sa iyo. At dahil kaninang umaga, nakita kong dumating si Tomas sa kanilang bahay. Mukha siyang balisa, galit. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit may nagbago. Naramdaman ko na kung hindi ko sasabihin sa iyo ngayon, mawawalan ako ng pagkakataong tulungan ka. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana. Mula roon, ay nakikita ko ang aking bahay. Ang garahe kung saan itinago ng kotse ni Ricardo ang kanyang mga lihim sa loob ng 3 taon. 3 taon ng kasinungalingan, ng manipulasyon ng isang pamilyang nagkakawatak-watak habang ako'y naniniwalang pinararangalan ko ang alaala ng aking asawa. Kailangan kong kausapin ang aking mga anak, sabi ko sa wakas. Kailangan kong malaman kung ano ang sinabi nila sa kanila, kung bakit nila ako inilayo. Mag-ingat ka, Celestina, babala ni Aling Amelia. Kung 3 taon silang nilalason ng iyong mga biyenan laban sa iyo, hindi magiging madaling baligtarin ang pinsalang iyon. Kakailanganin mo ng pasensya, ebidensya, at higit sa lahat, pagmamahal. Tama siya. Ngunit hindi na ako ang Celestina na ako 3 taon na ang nakalipas. Ang wasak na byuda na tatanggapin ang anumang bagay para mapanatili ang kapayapaan. Ngayon, ako ay isang taong nakakita ng katotohanan, gaano man ito kasakit at handang lumaban para sa kung ano ang aking pera, ang aking dignidad, at higit sa lahat ang aking mga anak. Noong hapong iyon, ginawa ko ang pinakamahirap na desisyon na hinarap ko sa loob ng 3 taon. Tawagan ang aking mga anak. Hindi para sa isang mababaw na pag-uusap tungkol sa panahon o sa kanilang mga trabaho, kundi para sa isang tapat na komprontasyon tungkol sa kung ano ang nangyayari sa aming pamilya. Nagsimula ako kay Tomas, ang aking panganay, na laging mas tahimik, mas mahirap basahin. Ilang beses tumunog ang telepono bago niya ito sinagot. Ma. Ang kanyang boses ay tensiyonado. Hindi magandang oras ngayon. Palagi namang hindi magandang oras nitong mga nakaraang araw, Tomas. Ngunit kailangan kong pumunta ka sa bahay ngayon. Mahalaga ito. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. May nangyari ba? Okay ka lang ba? Hindi, Tomas. Hindi ako okay. At sa tingin ko, matagal ka na ring hindi okay.
Kailangan nating mag-usap na tatlo. Ikaw, si Lucia, at ako. Ma, hindi ko alam kung hindi ito pakiusap, anak. Ito ay isang pangangailangan. Hihintayin ko kayo sa 6:00 ng gabi. Kung mahal ninyo ako, kahit kaunti, darating kayo. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makatanggi. Pagkatapos, tinawagan ko si Lucia, ang aking anak, na dati napakalapit sa akin, na ngayon ay parang isang estranghero. Ma, anong nangyayari? Katatawag lang sa akin ni Tomas na sabi mo ay kakaiba. Kailangan kong makita ka ngayong hapon, ikaw, at ang iyong kapatid, sa bahay ng 6:00. May mga plano ako. Kanselahin mo, Lucia. Pakiusap. Ito'y tungkol sa inyong ama, tungkol sa inyo, tungkol sa lahat ng nangyari sa nakalipas na 3 taon. Ang tono ng aking boses ay marahil nagpahiwatig ng kaseryosohan ng usapin dahil pagkatapos ng ilang sandali, pumayag siya. Ang mga oras hanggang 6:00 ay ang pinakamahaba sa aking buhay. Naghanda ako ng kape, inayos ang sala, at higit sa lahat, inorganisa ko ang lahat ng dokumentong iniwan ni Ricardo, ang mga liham, ang mga litrato, ang mga patunay ng manipulasyon ng aking mga biyenan. Lahat ay nakalatag sa mesa, sa hapagkainan, naghihintay na ibunyag ang katotohanang matagal nang nakatago. Unang dumating si Tomas, eksaktong 6:00, laging nasa oras, tulad ng kanyang ama. Mukha siyang hindi komportable, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa, iniiwasan ang aking tingin. Hi ma, salamat sa pagdating anak. Umupo ka. Hindi na magtatagal si Lucia. Ang katahimikan sa pagitan namin ay makapal, puno ng lahat ng hindi nasabi sa loob ng maraming taon. Pinagmasdan ko siya. Habang tinitingnan niya ang paligid ng sala, napapansin ang mga pagbabagong ginawa ko, ang mga bakanting espasyo, kung saan dati nakalagay ang mga litrato ng pamilya na itinago ko dahil masyadong masakit tingnan. Dumating si Lucia, 10 minuto makalipas. Ang kanyang ekspresyon ay depensibo mula pa noong pumasok siya sa pinto. Nandito na ako. Ano ba to? Dinala ko sila sa hapagkainan, kung saan pareho silang natigilan nang makita ang mesang puno ng mga dokumento. Ano to lahat? Tanong ni Tomas. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Ito ang katotohanan. Simpleng sabi ko, ang katotohanan tungkol sa maraming bagay. Ngunit bago ninyo ito tingnan, may kailangan akong itanong sa inyo, at gusto ko ng tapat na sagot. Tiningnan ko silang dalawa, ang dalawang matanda na ito, na dati aking mga sanggol, aking mga anak, aking dahilan para mabuhay. Bakit kayo lumayo sa akin? Ano ang ginawa ko para maranasan ang ganitong pagdistansya? Nagkatinginan sina Tomas at Lucia. Si Lucia ang unang nagsalita. Ma, hindi ganoon kasimple. Kung gayon, gawin ninyong simple. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang nangyari. Kailan ako tumigil sa pagiging ina ninyo at naging isang taong halos hindi ninyo matiis? Ipinahid ni Tomas ang kanyang kamay sa kanyang buhok, isang kilos ng nerbiyos na ginagawa niya mula pa noong bata. May mga sinabi sa amin sina lolo at lola. Sa wakas ay sabi niya, mga bagay tungkol sa iyo at kay papa. Anong klaseng mga bagay? Umupo si Lucia. Ang kanyang mga mata ay iniiwasan ang sa akin. Sinabi nila na hindi masaya si papa. Na ikaw ang kumokontrol sa kanya. Na ginagastos mo ang kanyang pera nang hindi iniisip ang iba. Na gusto ka na niyang iwan, pero nanatili siya para sa amin. Bawat salita ay parang isang patalim at naniwala kayo sa kanila. Nang hindi ako tinatanong, nang hindi ako binibigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili ko. Basta na lang ninyo inakala na totoo. Sila ang ating mga lolo at lola, sabi ni Tomas. Bakit naman sila magsisinungaling? Iyan mismo ang tamang tanong anak. Bakit sila magsisinungaling? Kinuha ko ang liham ni Ricardo, ang para sa akin. Basahin ninyo ito. Galing ito sa inyong ama. Isinulat niya ito bago siya mamatay. Ibinigay ko sa kanila ang liham. Pinagmasdan ko sila habang nagbabasa. Nakikita kung paano nagbago ang kanilang mga ekspresyon mula sa pagkalito tungo sa hindi makapaniwala. At sa huli, sa pangingilabot, hindi ito maaaring totoo. Bulong ni Lucia. Totoo iyan.
bawat salita, at mayroon pa. Ipinakita ko sa kanila ang mga dokumento, ang mga litrato ng aking mga biyenan, sa kanilang mga mamahaling biyahe, ang mga text message, kung saan tinatawag nila akong madaling mauto, ang mga patunay na nagsinungaling sila tungkol sa kanilang sitwasyong pinansyal. Sa loob ng 3 taon, nagpapadala ako sa kanila ng 15,000 piso buwan-buwan para sa isang utang na hindi kailanman umiral. Isang utang na sila ang nag-imbento. Alam na ako, sa aking pagdadalamhati ay gagawin ang lahat para parangalan ang alaala ng inyong ama. Napaupo si Tomas sa isang silya. Ang kanyang mukha ay maputla. Hindi namin alam. Pero hindi rin kayo nagtanong. Hindi ninyo ako binigyan ng benepisyo de la duda. Ako ang ina ninyo. Dinala ko kayo sa aking sinapupunan. Pinalaki ko kayo. Napakarami kong isinakripisyo para sa inyo. At sa unang pagkakataon, sa unang salitang laban sa akin, tinalikuran ninyo ako. Tumutulo ang mga luha sa mukha ni Lucia ngayon. Ma, naging napakakumbinsido nila. Nagpakita sila sa amin. Sinabi nila na mayroon silang mga ebidensya. Anong klaseng ebidensya? Mga resibo ng mga mamahaling bagay. Sinabi nila na ikaw ang bumibili habang si Papa ay nagtatrabaho araw at gabi. Sinabi nila na ipinagtapat niya sa kanila na pagod na siyang suportahan ang iyong lifestyle. Naramdaman ko ang galit na kumukulo sa loob ko. Gaano kaelaborado ang lahat. Gaano kaingat na pinlano. Ang mga resibong iyon ay marahil peke o mga bagay na binibili ng kanilang ama para sa akin dahil gusto niya. Mahal niya ako. Pinahahalagahan niya ako. At ganoon din ako sa kanya. Hindi ito perpektong pagsasama, ngunit ito'y totoo. Ito'y tapat, kahit man lang sa aking panig. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Tanong ni Tomas. Bakit hindi mo ipinagtanggol ang iyong pangalan? Dahil hindi ninyo ako binigyan ng pagkakataon. Sa tuwing sinusubukan kong lumapit, lalo kayong lumalayo, at ako ay masyadong nawawala sa sarili kong sakit na hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Akala ko kasalanan ko, na may ginawa akong mali. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang aking mga anak ay nakatingin sa mga dokumentong nakakalat sa mesa, ang hindi matututulang ebidensya ng manipulasyong kanilang dinanas, ng kasinungalingan kung saan kaming lahat ay nabuhay sa loob ng 3 taon. Ma, basag ang boses ni Lucia. Patawarin mo kami. Naging napaka-inosente namin. Napakatanga. Hindi kayo tanga, sabi ko. Kahit na ang aking boses ay nanginginig pa rin sa sakit. Minanipula kayo ng mga taong dapat sanay nagmahal at nagprotekta sa inyo. Hindi ginamit kayo bilang sandata laban sa sarili ninyong ina. Biglang tumayo si Tomas at lumakad patungo sa bintana. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga balikat ay tensyonado. Nakikita ko ang labanang nagaganap sa loob niya. Sinusubukang iproseso ang lahat ng kanyang natuklasan. Mayroon pa ba kayong kailangang malaman? Patuloy ko. Kaninang umaga, sinabi sa akin ni Aling Amelia na balak umalis ng inyong mga lolo at lola, mag-impake at umalis dala ang lahat ng perang ipinadala ko sa kanila, 540,000 piso. Tomas. 540,000 piso na sana'y ginamit ko para tulungan kayo, para mas mapalapit sa aking mga apo, para sa napakaraming bagay. Tinakpan ni Lucia ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Humahagulgol. Paano tayo naging ganito kabulag? Dahil nagtiwala kayo sa maling mga tao. Dahil ang sakit ng pagkawala ng inyong ama ay ginawa kayong vulnerable at dahil hindi ako lumaban ng sapat para mapanatili kayo sa aking tabi. Humarap sa akin si Tomas at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi mo kasalanan, Ma. Kami. Ako ang nagpasya na maniwala sa kanila. Nang ipakita nila sa akin ang mga ebidensya na iyon, nang punuin nila ang aking isipan ng mga pagdududa tungkol sa iyo at kay Papa, pinili kong makinig sa kanila. Dapat sana'y kinausap kita. Dapat sana'y direkta kitang tinanong. Ngunit mas madaling paniwalaan ang bersyon na kanilang ipininta. Bakit? Dahil natatakot ako. Natatakot saan, anak? Natatakot na baka totoo. Natatakot na harapin ang posibilidad
na ang pagsasama ng aking mga magulang ay hindi tulad ng inaakala ko. Bayani ko si Papa, Ma. At nang iminungkahi ng mga lolo at lola na baka hindi siya masaya, na baka nanatili siya dahil sa obligasyon, ayaw kong maniwala na ang buong pagkabata ko ay isang kasinungalingan. Ang kanyang mga salita ay dumurog sa aking puso sa ibang paraan. Hindi lang ito tungkol sa paniniwalang masama ako. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa kanyang sariling imahe ng pamilyang inaakala niyang mayroon siya. Mahal ka ng iyong ama, Tomas. Mahal niya kayong dalawa ng higit sa anuman sa mundong ito. At mahal niya rin ako, kasama ang lahat ng aming mga kapintasan at hamon. Hindi perpekto ang aming pagsasama, ngunit ito'y tunay. Ang sinabi sa inyo ng inyong mga lolo at lola ay hindi lang kasinungalingan, ito'y isang paglapastangan sa alaala ng inyong ama. Lumapit sa akin si Lucia, ang kanyang mga mata ay pula sa kaiiyak. Ma, alam kong hindi ko deserve ang iyong kapatawaran. Alam kong binigo ka namin sa pinakamasamang paraan, ngunit pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong ayusin ito, na maging ang anak na dapat sanay ako sa nakalipas na 3 taon. Niyakap ko siya. Nararamdaman ang pagyanig ng kanyang katawan sa paghikbi. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng lahat, siya pa rin ang aking anak, at ang pagmamahal ng isang ina ay hindi basta-basta nabubura. Kung nagugustuhan mo ang magandang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at magkomento kung ano ang iyong iniisip. Ngayon, bumalik tayo sa kwento. Sumali si Tomas sa yakap at sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, hawak ko ang aking 2 anak sa aking mga bisig. Hindi ito isang agarang masayang pagtatapos. Nagawa na ang pinsala, nasira na ang tiwala. Ngunit ito'y isang simula. Nang sa wakas ay naghiwalay kami. Pinunasan ni Tomas ang kanyang mga mata. Ano ang gagawin mo sa kanila, lolo at lola? Tanong niya. Hindi ko pa alam, pag-amin ko. Isang bahagi ko ay gustong harapin sila, hilingin na ibalik ang pera, pagbayarin sila sa kanilang ginawa. Ngunit ang isa pang bahagi ko ay gusto na lang lumayo. Hayaan silang umalis, dala ang kanilang konsensya at ang perang nakuha sa masamang paraan. Hindi sila pwedeng makalusot, sabi ni Lucia nang may diin. Ma, hindi lang ikaw ang sinaktan nila. Ginamit nila kami. Para saktan ka, sinira nila ang ating pamilya. Hindi iyon pwedeng walang kahihinatnan. At ano ang mungkahi mo? Tanong ko. Hayaan mo akong kausapin sila, sabi ni Tomas. Hayaan mo akong pumunta at harapin sila sa lahat ng ito. Karapat-dapat nilang malaman na hindi na nila kami kayang manipulahin. Anak, hindi ako sigurado kung magandang ideya iyan. Kailangan kong gawin ito, Ma. Kailangan kong tingnan sila sa mata at sabihin sa kanila na alam ko kung sino talaga sila, na tapos na ang kanilang mga kasinungalingan at hinding-hindi na sila magkakaroon ng access sa pamilyang ito. Tiningnan ko ang aking anak. Nakikita ang determinasyon sa kanyang mukha. Hindi na siya ang nalilitong bata na minanipula. Siya ay nagiging ang lalaking nais ng kanyang ama na maging siya. Sige, sabi ko sa wakas. Ngunit hindi ka pupunta mag-isa. Pupunta tayong 3. Bilang isang pamilya. Tumango si Lucia. Sama-sama. Noong gabing iyon, kaming 3 ay umupo at nagplano kung ano ang aming sasabihin, kung paano namin haharapin ang komprontasyon. Ngunit higit sa lahat, nagsimula kaming mag-usap tunay, na mag-usap tungkol sa sakit na naramdaman naming lahat, pagkatapos ng pagkamatay ni Ricardo, tungkol sa mga hindi pagkakaunawaan, mga katahimikan, mga nawalang pagkakataon. Ma, sabi ni Lucia habang nagkakape kami ng gabi, paano mo kami napatawad ng ganoon kabilis? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin sa iyo. Hindi ko sinabing lubusan ko na kayong napatawad, sagot ko ng may katapatan. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na biglaan. Ito ay isang proseso. Ngunit kayo ang aking mga anak, at sa kabila ng sakit, sa kabila ng lahat, hindi ako tumigil sa pagmamahal sa inyo. Hindi ibig sabihin na okay na ang lahat ngayon. Ibig sabihin ay handa akong subukang buuin muli ang nasira kung handa rin kayo. Handa kami, sabay nilang sabi. Lagpas hating gabi na nang sa wakas ay umalis sila. Nangangakong babalik kinabukasan para sa komprontasyon sa kanilang mga lolo at lola. Naiwan akong mag-isa sa bahay, pagod, ngunit may isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng 3 taon pag-asa. Kinabukasan ng umaga ay kulay abo,
na para bang ang langit mismo ay sumasalamin sa tensyon na nararamdaman ko sa aking dibdib. Halos hindi ako nakatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mga mukha ni Mang Jorge at Aling Marta. Ang mga taong tinawag kong pamilya sa loob ng mahigit 30 taon. Ang mga taong humalik sa aking mga anak noong sila'y isinilang at ngayon ay ginamit sila bilang sandata laban sa akin. Dumating sina Tomas at Lucia ng 10:00 ng umaga. Wala rin sa kanila ang nakatulog ng maayos. Nakikita ko ito sa kanilang mga mukha. May dalang folder si Lucia na may mga kopya ng lahat ng dokumentong iniwan ni Ricardo. Si Tomas naman ay naghanda ng listahan ng mga puntong gusto niyang talakayin. Sineseryoso nila ito at iyon ay nagbibigay sa akin ng lakas. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito, Ma? Tanong ni Lucia habang naghahanda kaming umalis. Pwede naman nating putulin na lang ang ugnayan. Hayaan silang umalis para maiwasan mo na ang karagdagang sakit. Hindi, sagot ko ng may diin. Masyado na akong matagal na umiiwas sa mga komprontasyon. Pinapanatili ang kapayapaan sa kapinsalaan ng aking sariling dignidad. Sinubukan akong protektahan ng iyong ama sa kanyang pananahimik. Ngunit ang pananahimik na iyon ay halos sumira sa lahat ng mayroon kami. Hindi ko gagawin ang parehong pagkakamali. Karapat-dapat nilang marinig ang katotohanan mula sa aking bibig. Hindi maglaho na iniisip na matagumpay nila akong nalinlang. Tumango si Tomas. Kung gayon, tara na. Ang biyahe papunta sa bahay ng aking mga biyenan ay tahimik. Nakatira sila 20 minuto ang layo sa isang simpleng bahay na tinulungan ni Ricardo na bilhin para sa kanila ilang taon na ang nakalipas. Isa pa sa kanyang mga kabutihang loob na hindi nila kailanman tunay na pinasalamatan. Pagdating namin, agad kong napansin na tama si Aling Amelia. May mga maletang nakikita sa bintana ng sala. Naghahanda silang umalis. Hindi ako makapaniwala na talagang balak nilang tumakas. Bulong ni Lucia. Huminga ako ng malalim at nag-doorbell. Narinig namin ang pagkilos sa loob. Pagkatapos ay katahimikan. Alam nilang ako iyon. Marahil nakita nila ang kotse. Muli akong nag-doorbell. Mas mariin sa pagkakataong ito. Sa wakas, binuksan ni Mang Jorge ang pinto. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkagulat tungo sa isang bagay na parang takot nang makita niyang hindi ako nag-iisa. Celestina, anong ginagawa ninyo rito? Nauutal niyang sabi. Kailangan nating mag-usap, Mang Jorge. 4 tayong lahat. Ngayon, hindi magandang oras. Masama ang pakiramdam ni Marta. Ngayon, ulit ni Tomas sa isang boses na hindi tumatanggap ng pagtanggi. Maaari tayong mag-usap dito o maaari nating gawin ito sa harap ng mga abogado. Ikaw ang magpasya. Namutla si Mang Jorge. Pinapasok niya kami ng may matigas na kilos. Ang sala ay puno nga ng mga maletang hindi pa tapos i-empake. Lumitaw si Aling Marta mula sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng parehong ekspresyon ng takot tulad ng kanyang asawa. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Sinusubukang panatilihin ang isang awtoritatibong tono na hindi na nababagay sa kanya. Uupo kayo, sabi ni Lucia, nang may lamig na hindi ko pa narinig sa aking anak at makikinig kayo. Umupo kami sa sala, kami sa isang panig, sila sa kabila. Ang tensyon ay napakakapal na halos mahahawakan. Nahanap ko ang kahon. Nagsimula ako, tinitingnan sila ng direkta sa mata. Iyong iniwan ni Ricardo sa kanyang kotse. Ang mga dokumento, lahat ng ebidensya ng inyong mga kasinungalingan. Nakita ko kung paano lalong namutla si Aling Marta, kung paano humigpit ang mga kamao ni Mang Jorge. Hindi ko alam ang sinasabi mo, subok ni Aling Marta, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Walang utang, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit matatag. Kailanman ay walang utang. Kayo ang may utang kay Ricardo, hindi ang kabaligtaran. At gayon paman, pinalabas ninyo sa loob ng 3 taon na may obligasyon akong bayaran kayo. 500 at 40,000 piso. Aling Marta, 500 at 40,000 piso na kinuha ninyo sa akin sa pamamagitan ng kasinungalingan. Hindi iyan. Tama na. Tumayo si Tomas.
Inilabas ang mga kopya ng mga dokumento. Mayroon kaming ebidensya. Mga liham mula kay Papa. Mga bank statement. Mga recording ng mga pag-uusap. Lahat ay narito. At ang pinakakasuklam-suklam sa lahat ay ginamit ninyo kami para saktan ang aming ina. Ipinakita niya sa kanila ang mga dokumento isa-isa, ang mga litrato ng kanilang mga mamahaling biyahe, ang mga text message kung saan tinatawag nila akong madaling mauto, ang mga patunay na nagsinungaling sila tungkol sa kanilang sitwasyong pinansyal. Nagsimulang umiyak si Aling Marta, ngunit hindi na ito mga luha na nakakaantig sa akin. Masyado ko na siyang nakitang gamitin ang pag-iyak bilang sandata. Pinuno ninyo ang aming mga isipan ng kasinungalingan, patuloy ni Lucia, basag ang kanyang boses, ngunit matatag. Pinalabas ninyo na ang aming ina ay isang taong hindi naman siya, na ang aming ama ay hindi masaya. Sinira ninyo ang aming pamilya at lahat para sa pera. Hindi ninyo naiintindihan? Humikbi si Aling Marta. Kailangan namin ang perang iyon. Utang na loob niya sa amin iyon pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa kanya. Ano ang utang niya? Tanong ko, nararamdaman ang galit na kumukulo. Ang pagmamahal na ibinigay ninyo sa kanya, ang suporta, dahil ayon sa mga dokumentong ito, ginugol ninyo ang buong buhay ninyo sa paghingi sa kanya ng mga bagay, sa pagpapakonsensya sa kanya, sa emosyonal na pagmamanipula sa kanya, sa tuwing sinusubukan niyang magtakda ng mga hangganan. Anak namin siya, mahinang sabi ni Mang Jorge. May obligasyon siyang alagaan kami. May obligasyon siyang mahalin kayo, oo. At ginawa niya iyon. Sa kabila ng lahat, ngunit inabuso ninyo ang pagmamahal na iyon ng paulit-ulit. At nang siya'y pumanaw, nang hindi na ninyo siya kayang manipulahin, ako ang pinuntahan ninyo. At ang mas masahol pa, nilason ninyo ang aking mga anak laban sa akin. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Hindi na sinusubukan ni Aling Marta na ipagtanggol ang sarili. Si Mang Jorge ay nakatingin sa sahig, hindi kayang salubungin ang aming mga tingin. Gusto naming ibalik ninyo ang pera, sabi ni Tomas. Bawat sentimo ng 500 at 40,000 piso na iyon, may 1 linggo kayo. Wala kaming ganoong pera. Pag-amin ni Mang Jorge, nagastos na namin. Kung gayon, magbenta kayo ng isang bagay. Sagot ko. Ang inyong mga biyahe, ang inyong mga mamahaling bilihin. Mayroon sa mga ito na dapat ma-convert sa pera. At kung hindi ninyo maibabalik lahat, ibalik ninyo kung ano ang kaya ninyo. Dahil ang alternatibo ay dadalhin namin ito sa korte. At maniwala kayo, sa lahat ng ebidensyang ito, hindi magiging maganda ang kalalabasan ninyo. Hindi ninyo ito magagawa sa amin. Protesta ni Aling Marta. Matatanda na kami. Pamilya tayo. Pamilya? Ulit ko nang may kapaitan. Nawalan kayo ng karapatang tawagin ang sarili ninyong pamilya ko noong araw na nagpasya kayong gamitin ang sakit ng aking mga anak para saktan ako. Hindi iyan ginagawa ng pamilya. Ang pamilya ay hindi nagmamanipula, hindi nagsisinungaling, hindi nagnanakaw. Lumapit sa kanila si Lucia. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng halo ng sakit at pagkadismaya. Mga lolo at lola ko kayo. Mahal ko kayo. Nagtiwala ako sa inyo at ginamit ninyo ang tiwalang iyon para sirain ang relasyon ko sa aking ina. Paano ninyo nagawa iyon? Walang sagot dahil walang sagot na makapagpapaliwanag sa kanilang ginawa. May 1 linggo kayo, ulit ni Tomas. Pagkatapos noon, kung wala pa kaming natatanggap na kahit man lang malaking bahagi ng pera, kokontakin namin ang isang abogado. At sinisiguro ko sa inyo, hindi ito magtatapos ng maayos para sa inyo. Tumayo kami para umalis. Sa pinto, lumingon ako sa huling pagkakataon. Alam ninyo, ang pinakamalungkot sa lahat ng ito ay hindi ang pera. Ito'y ang paggugol ni Ricardo ng kanyang mga huling taon sa pag-aalala sa inyo, sa pagsisikap na protektahan ako mula sa inyo, sa pagdadala ng kahihiyan ng pagkakaroon ng mga magulang na patuloy siyang minamanipula. Namatay siyang may bigat na iyon sa kanyang puso, at kayo, ni minsan, ay hindi inisip kung gaano kalaki ang pinsalang ginagawa ninyo sa kanya, sa akin, sa inyong sariling mga apo. Iyan ang inyong tunay na utang, at iyan ay hinding-hindi ninyo mababayaran. Umalis kami sa bahay na iyon, ng taas noo. Hindi ito naging madali. Masakit ito.
nakakadurog ng puso, ngunit kinakailangan. Sa kotse, pauwi, walang nagsalita sa loob ng mahabang sandali. Sa wakas, binasag ni Lucia ang katahimikan. Sa tingin mo magbabayad sila? Sa totoo lang, hindi ko alam, sagot ko. Ngunit hindi na iyon ang pinakamahalaga. Ang mahalaga ay nasabi natin ang ating katotohanan, na hindi tayo nanahimik. Hinawakan ni Tomas ang aking kamay mula sa likod na upuan. Ipagmamalaki ka ni Papa, Ma. Tumulo ang mga luha sa aking mga pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito dahil sa sakit. Ito rin ay dahil sa ginhawa, sa pagsasara ng isang kabanata na sa wakas ay natapos na. Ang mga sumunod na araw ay isang proseso ng muling pagtatayo. Hindi ito madali, hindi mabilis, hindi perpekto. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman kong nagsisimula ng gumaling ang aking pamilya. Nagsimulang regular na bumisita sina Tomas at Lucia. Hindi lang maikli at tensyonadong pagbisita, kundi buong hapon kung saan tunay kaming nag-uusap tungkol kay Ricardo, tungkol sa sakit na dinala naming lahat sa katahimikan, tungkol sa mga nawalang taon. Isang hapon, habang naghahanda kami ni Lucia ng hapunan, huminto siya sa gitna ng paghihiwa ng gulay at tiningnan ako ng may luha sa mga mata. Ma, may kailangan akong sabihin sa iyo. Isang bagay na bumabagabag sa akin. Sabihin mo, anak, noong sinasabi sa akin ng mga lolo at lola ang mga bagay na iyon tungkol sa iyo, tungkol kay Papa, may isang bahagi sa akin na alam na may hindi tama. Ngunit pinili kong maniwala sa kanila dahil mas madali iyon kaysa harapin ang sarili kong sakit. Pagkatapos mamatay ni Papa, sobrang galit sa mundo, sa buhay. At sa tingin ko, pati na rin sa iyo. Galit sa akin? Bakit? Pinunasan ni Lucia ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay dahil nandito ka pa at wala na siya. Alam kong masama pakinggan. Alam kong walang katuturan. Ngunit kapag nakikita kita, nakikita ko ang lahat ng nawala sa akin. At nang bigyan ako ng mga lolo at lola ng dahilan para lumayo, kinuha ko iyon dahil mas madaling magalit sa iyo kaysa harapin na si Papa ay basta na lang nawala at hindi na babalik. Nadurog ang aking puso para sa aking anak. Lumapit ako at niyakap siya ng mahigpit. Oh, mahal ko, galit din ako. Galit, nawawala, wasak. At marahil kung nag-usap tayo, kung sinuportahan natin ang isa't isa sa halip na lumayo, naging iba sana ang 3 taong ito. Patawarin mo ako, Ma, sa lahat. Patawarin mo rin ako, anak. Patawad sa hindi ko paglaban ng mas maigi para sa inyo. Patawad sa pagtanggap ko, sa pagdistansya, sa halip na humingi ng mga sagot. Ang pag-uusap na iyon ay nagbukas ng isang pintong matagal ng sarado. Nagsimula kaming magbahagi ng mga alaala ni Ricardo, ang mga magaganda at pati na rin ang mga mahihirap dahil walang taong perpekto at ang pagpaparangal sa kanyang alaala ay hindi nangangahulugang pagpapanggap na siya ay perpekto. Dinala ni Tomas ang kanyang mga anak isang hapon, ang aking mga apo, na halos hindi ko nakita sa mga nakaraang taon. Si Mateo ay 8 taong gulang na ngayon at si Sara ay 6. Sila ay magaganda, puno ng enerhiya at mga tanong. Lola, tanong ni Mateo habang kumakain kami ng biskwit sa kusina. Bakit hindi po kami pumunta rito dati? Naging tensyonado si Tomas, ngunit ngumiti ako ng malumanay. Minsan, mahal ko, naguguluhan ang mga pamilya, ang mga matatanda ay nagkakamali at lumalayo tayo kapag dapat tayong malapit. Ngunit ang mahalaga ay narito na kayo ngayon, sabi ni Papa. Napakatapang ninyo raw po, sabi ni Sara. Ang kanyang malalaking mata ay nakatingin sa akin nang may pagtataka. Sinasabi niya yan? Tiningnan ako ni Tomas, basa ang kanyang mga mata. Totoo iyon. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng kilala ko, Ma. At labis kong pinagsisisihan na hindi lumaki ang aking mga anak na mas kilala ka. Kung gayon, baguhin natin iyan, sabi ko, habang hawak ang maliliit na kamay ng aking mga apo. Mayroon tayong oras ngayon. Maaari tayong lumikha ng mga bagong alaala. Isang linggo pagkatapos ng aming komprontasyon kina Mang Jorge at Aling Marta, nakatanggap ako ng isang bank transfer.
Hindi ito ang buong halaga, ngunit kalahati nito 270,000 piso. Kasama ng transfer ay isang sulat kamay mula kay Mang Jorge. Celestina, sabi nito. Ito na ang lahat ng halagang aming naipon sa ngayon. Nagbenta kami ng ilang bagay. Kinansela ang aming mga plano sa paglalakbay. Walang salitang makakapagpatawad sa aming ginawa. Ang kahihiyang nararamdaman namin ay napakalaki. Aalis kami ng lungsod tulad ng aming pinlano, hindi para tumakas, kundi dahil hindi namin kayang harapin ang pinsalang aming idinulot. Anak namin si Ricardo, at binigo namin siya sa buhay at sa kamatayan. Binigo namin kayong lahat. Ang liham na ito ay hindi humihingi ng kapatawaran dahil hindi namin ito karapat-dapat. Nais lang naming malaman mo na sa wakas ay hinaharap na namin kung sino talaga kami. Ipinakita ko ang liham kina Tomas at Lucia noong hapong iyon. Binasa ito ni Tomas sa katahimikan at pagkatapos ay iniwan sa mesa. Ano ang nararamdaman mo tungkol dito? Tanong niya. Hungkag. Pag-amin ko, wala akong nararamdamang kasiyahan o paghihiganti. Lungkot lang. Lungkot para sa lahat ng nawala, para sa lahat ng pinsalang nagawa. Patawarin mo ba sila? Tanong ni Lucia. Pinag-isipan ko ang tanong ng matagal. Hindi ko alam. Marahil balang araw. Ngunit sa ngayon, gusto ko lang magpatuloy. Gusto kong mag-focus sa kung ano ang mayroon ako, hindi sa kung ano ang nawala. Matalinong desisyon iyan, ma, sabi ni Tomas. Napagpasyahan kong gamitin ang bahagi ng naibalik na pera para sa isang bagay na makabuluhan. Nagbukas ako ng mga savings account para kina Mateo at Sara, para sa kanilang edukasyon sa hinaharap. Ang natira ay itinabi ko. Hindi dahil sa kailangan ko ito ng madalian, kundi bilang paalala na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa integridad. Si Aling Amelia ay naging isang palaging presensya sa aking buhay. Regular kaming nanananghalian ng magkasama. At siya ay naging parang isang pangalawang ina, isang mapagkukunan ng karunungan at aliw. Alam mo ba kung ano ang pinakahinahangaan ko sa iyo? Sabi niya isang araw habang nagtsatsaa kami sa kanyang hardin. Na sa kabila ng lahat ng sakit, ng panlilinlang, ng mga nawalang taon, pinili mo ang pag-ibig. Pinili mong ipaglaban ang iyong mga anak. Pinili mo ang pagpapatawad kaysa sa sama ng loob. Hindi ko palaging nararamdaman na ganoon ako kadakila. Pag-amin ko, may mga araw na bumabalik ang galit, mga araw na iniisip ko ang lahat ng kinuha nila sa akin at gusto kong sumigaw. Normal at makatao iyan, Celestina. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot o pagpapanggap na walang nangyari. Nangangahulugan ito ng pagpili, na huwag hayaang sirain ng lason ng kanilang ginawa sa iyo ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang kanyang mga salita ay tumatak ng malalim sa akin. Isang buwan pagkatapos ng lahat, nag-organisa si Lucia ng isang hapunan ng pamilya. Siya, ang kanyang asawang si Marco, si Tomas, ang kanyang asawang si Andrea, ang mga bata, at ako. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na magkakasama kaming lahat ng walang tensyon, walang mga lihim na bumibigat sa amin. Sa gitna ng hapunan, tumayo si Tomas na may hawak na kopita. Gusto kong magbigay ng isang brindis, sabi niya, para kay Mama, na nagturo sa amin na hindi pa huli ang lahat para sa katotohanan, na hindi pa huli ang lahat para ipaglaban ang iyong minamahal, at na ang tunay na lakas ay wala sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagdaan dito at paglabas sa kabilang panig na mas matatag. Para kay Mama, ulit nilang lahat. Habang tinitingnan ko silang lahat, ang aking pamilyang muling nabuo, napuno ang aking puso ng isang damdamin na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon, pasasalamat. Hindi pasasalamat para sa sakit, kundi pasasalamat sa pagkakaligtas dito. Pasasalamat para sa pangalawang pagkakataon. Noong gabing iyon, mag-isa sa aking bahay, kinuha ko ang huling liham ni Ricardo na hindi ko pa nababasa ng buo. Nasa ilalim ito ng kahon, may markang, "Basahin kapag handa ka ng magpatuloy. Aking mahal na Celestina," sabi nito, "kung binabasa mo ito, nangangahulugan na natuklasan mo na ang katotohanan. Nangangahulugan na hinarap mo ang hindi ko kayang harapin noong nabubuhay pa ako.
Ipinagmamalaki kita. Nasaan man ako ngayon. Gusto kong malaman mo ang isang bagay. Hindi mo kailanman trabahong dalhin ang aking mga pagkakamali. Ang aking kawalan ng kakayahang magtakda ng mga hangganan sa aking mga magulang, ang aking duwag na pananahimik. Karapat-dapat kang maging malaya sa bigat na iyon. Karapat-dapat kang maging masaya. Karapat-dapat ka sa pag-ibig, tawanan, kapayapaan. Huwag mong hayaang tukuyin ka ng sakit. Higit ka pa riyan. Ikaw ang pinakakahangahangang babaeng nakilala ko. At ang tanging pinagsisisihan ko ay hindi ko ito nasabi ng sapat sa iyo. Mabuhay ka, mahal ko. Mabuhay ka ng lubos. Walang kasalanan. Walang tanikala. Iyan ang aking huling regalo para sa iyo. Ang katotohanang magpapalaya sa iyo. Nagmamahal ng lubos, palagi, si Ricardo. Maingat kong tinupi ang liham. Malayang tumutulo ang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ito'y mga luha ng pagsasara, ng kapayapaan. Salamat, mahal ko, bulong ko sa hangin, sa pagprotekta sa akin kahit na pagkatapos mong umalis, sa pagbibigay sa akin ng mga kasangkapan para mahanap ang daan pabalik sa ating mga anak. Magpahinga ka ng payapa, alam na okay kami, na magiging okay kami, at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, tunay kong pinaniwalaan iyon. 6 na buwan pagkatapos matuklasan ang katotohanan, nagbago ang aking buhay sa mga paraang hindi ko kailanman naisip. Hindi ito perpekto. Walang fairy tale ending kung saan lahat ay magically naayos. Ngunit mayroong isang bagay na mas mabuti. Mayroong katotohanan, mayroong tunay na koneksyon, mayroong pag-ibig na ipinapahayag sa gawa at hindi lamang sa salita. Isang Sabado ng hapon, habang naghahanda ako ng tanghalian para sa buong pamilya, huminto ako sandali para pagmasdan ang eksena sa aking sala. Si Tomas ay naglalaro sa sahig kasama sina Mateo at Sara. Nagtatayo ng isang tore ng mga bloke na tiyak naguguho sa gitna ng tawanan. Tinutulungan ni Lucia ang kanyang maliit na anak na si Emma na gawin ang kanyang mga unang hakbang. Si Marco at Andrea ay nag-uusap sa sofa, relax at komportable. Ito ang aking pamilya, hindi perpekto, may mga peklat, ngunit totoo. Ma, anong iniisip mo? Tanong ni Lucia, lumalapit sa akin sa kusina. Kung gaano kabilis magbago ang mga bagay, sagot ko. 1 taon na ang nakalipas, imposible isipin ang eksenang ito. Naiisip mo pa ba sina lolo at lola? Tanong niya ng malumanay. Hindi na masakit ang tanong tulad ng dati. Minsan, iniisip ko kung nasaan sila, kung okay sila, ngunit wala na akong nararamdamang galit, anak. Lungkot lang sa lahat ng maaaring naging iba kung pinili nila ang pag-ibig kaysa sa kasakiman. Sa tingin mo ba, gugustuhin ni Papa na patawarin mo sila? Pinag-isipan ko ang tanong. Ang mga liham ni Ricardo, ang lahat ng natuklasan ko tungkol sa lalaking minahal ko. Sa tingin ko, gugustuhin ng iyong ama na maging malaya ako. At ang pagpapatawad, kapag ito'y tunay na dumating, ay kalayaan. Hindi ito nangangahulugang paglimot sa nangyari o pagpapanggap na hindi ito mahalaga. Nangangahulugan ito ng pagpili na huwag hayaang patuloy na lasunin ng kanilang pagtataksil ang aking kaluluwa. Niyakap ako ni Lucia. Matalino ka, ma. Hindi ako matalino, anak. Isa lang akong babae na natuto sa pamamagitan ng sakit na masyadong maikli ang buhay para gugulin ito na nakakapit sa sama ng loob. Noong gabing iyon, pagkaalis nilang lahat, umupo ako sa beranda na may isang tasa ng tsaa. Dumating si Aling Amelia, tulad ng dati, dala ang kanyang sariling tsaa at isang mainit na ngiti. Mukha kang payapa, obserba niya, umupo sa tabi ko. Payapa ang pakiramdam ko, pag-amin ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nararamdaman kong kaya kong huminga ng maluwag. Ipagmamalaki ka ni Ricardo, Celestina, kung paano mo hinawakan ang lahat ng ito, kung paano mo nakuha, pabalik ang iyong mga anak, kung paano mo piniling gumaling, sa halip na maging mapait. Alam mo ba kung ano ang pinakakabigha-bighani? Sabi ko, habang tinitingnan ang mga bituin na nagsisimulang lumitaw sa langit. Ginugol ni Namang Jorge at Aling Marta ang maraming taon sa pagmamanipula, pagsisinungaling, pagnanakaw, at sa huli, ano ang nakuha nila? Nawala sa kanila ang kanilang mga apo,
na wala ang anumang positibong pamana na maaari sana nilang iwan at umalis silang may pera na hindi kailanman magdudulot sa kanila ng tunay na kapayapaan. Samantalang ako, na nawalan ng pera, na dumaan sa sakit at pagtataksil, ay nagtapos na mayroon ng tanging bagay na tunay na mahalaga ang aking pamilya. Iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay ng may integridad at pamumuhay ng may panlilinlang. Pagmumuni-muni ni Aling Amelia. Ang panlilinlang ay maaaring magdulot ng pansamantalang pakinabang, ngunit ang integridad ay nagtatayo ng isang bagay na nagtatagal. Lumipas ang mga linggo at dumating ang anibersaryo ng pagkamatay ni Ricardo. Sina Tomas, Lucia at ako ay sabay na pumunta sa sementeryo, isang bagay na hindi namin ginawa nang magkakasama mula pa noong libing. Tumayo kami sa harap ng kanyang puntod, bawat isa ay nawawala sa aming sariling mga iniisip. Sa wakas, nagsalita si Tomas. Pa, natagalan kami bago namin naintindihan kung ano ang sinubukan mong ituro sa amin tungkol sa kahalagahan ng katotohanan, tungkol sa pagprotekta sa kung ano ang tunay na mahalaga. Patawad sa hindi ko pagkita nito noon. Idinagdag ni Lucia ang kanyang basag na boses. Miss na miss ka na namin pa. Ngunit ipinakita sa amin ni Mama kung paano magpatuloy na pinararangalan ang iyong alaala sa tamang paraan, hindi sa sakit at mga lihim, kundi sa pag-ibig at katapatan. Lumuhod ako, hinahawakan ang lapida ng malumanay. Salamat, mahal ko, para sa mga liham, para sa katotohanan, para sa pagbibigay sa akin ng mga kasangkapan para mahanap ang daan pabalik sa ating mga anak. Magpahinga ka, alam na okay kami. Nasa wakas ay naintindihan ko na kung ano ang sinubukan mong sabihin sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto, ngunit ito'y tapat, at na ang pinakamatatag na pamilya ay hindi ang hindi kailanman humaharap sa mga bagyo, kundi ang natututong muling bumuo pagkatapos ng mga ito. Habang pauwi kami, hinawakan ni Lucia ang aking kamay. Ma, anong gagawin mo ngayon? Sa lahat ng bagong simula na ito, sa kalayaang ito. Ngumiti ako. Mabubuhay ako. Anak, i-enjoy ko ang bawat sandali kasama kayo at ang aking mga apo. Magpapatuloy akong magpinta, magbasa, tumawa. Pipiliin ko ang kagalakan araw-araw na natitira sa akin. Dahil iyon ang gugustuhin ng iyong ama at iyon din ang gusto ko. Noong gabing iyon, mag-isa sa aking bahay ngunit hindi nag-iisa tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang babaeng tumingin pabalik ay hindi na ang nawawala at minanipulang biyuda ng 1 taon na ang nakalipas. Siya ay isang taong mas malakas, mas matalino, mas buo. 58 taon ng buhay, 3 taon ng sakit at panlilinlang. Ngunit mayroon ding hindi mabilang na mga taon sa hinaharap na puno ng mga posibilidad. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako natakot dito. Nasasabik ako. Dahil natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa lahat, na hindi pa huli ang lahat para sa katotohanan, hindi pa huli ang lahat para gumaling, at hindi pa huli ang lahat para piliin ang pag-ibig kaysa sa sama ng loob. Sinubukan akong sirain ang buhay, ngunit sa halip na wasakin ako, binago ako nito sa isang bagay na mas matatag, mas tunay, mas ako, at iyon, natuklasan ko, ang tunay na regalong iniwan sa akin ni Ricardo. Hindi lang ang katotohanan tungkol sa kanyang mga magulang, kundi ang katotohanan tungkol sa aking sariling lakas, isang lakas na laging naroon. Naghihintay ng tamang sandali para lumabas. Salamat sa pagsama kay Celestina sa malalim na paglalakbay na ito ng pagtuklas, sakit at pagtubos. Ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na ang katotohanan, bagamat masakit, ay laging daan tungo sa kalayaan. At hindi pa huli ang lahat para muling buuin ang sinira ng panlilinlang. Kung naantig ng kwentong ito ang iyong puso, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para sa mas maraming kwentong nag-aanyaya ng pagninilay tungkol sa pamilya, pagpapatawad at katatagan ng tao. Sabihin sa amin sa mga komento, naranasan mo na bang harapin ang isang mahirap na katotohanan sa iyong pamilya? Paano mo hinawakan ang sitwasyon? Nagawa mo bang muling buuin ang mga relasyong tila nasira na magpakailanman? Ang iyong karanasan ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba na dumaranas ng mga katulad na sitwasyon. Ibahagi ang kwentong ito
sa isang taong kailangang maalala na ang katotohanan, kahit masakit, ay ang unang hakbang tungo sa paggaling. Minsan, ang isang kwento ay maaaring magbukas ng mga mata at puso ng mga taong pinakanangangailangan nito. Tandaan, ang pinakamatatag na pamilya ay hindi ang hindi kailanman humaharap sa mga bagyo, kundi ang natututong muling bumuo pagkatapos ng mga ito. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, at naway palaging palayain ka ng katotohanan. Mahalagang paunawa, ito ay isang 100% kathang-isip na kwento, nilikha para lamang sa layunin ng libangan at pagninilay. Lahat ng mga tauhan, pangalan, sitwasyon, kaganapan at pangyayari ay produkto ng imahinasyon at hindi kumakatawan sa mga tunay na tao, umiiral na pamilya o totoong sitwasyon. Anumang pagkakatulad sa mga tao, buhay man o patay, mga tunay na kaganapan o mga tiyak na sitwasyon ay purong nagkataon lamang. Nanginginig ang aking mga kamay habang itinataas